Welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast. Podcast, right? What happened, Brian? Why am I crying? Natry kong kumain na galing sa basura para lang i-prove sa magulang ko na huminto ako sa pag-aaral. Kasi mag-artista ako eh. What happened, Bella? Why are you crying again? I know. Vampire, right? Pero hindi pala. Parang gano'n. Hindi nila alam na natutulog na ako sa terminal. Hindi ko pinapaalam sa kanila yun. Dahil sa kagustuhan ko yung push yun. Pare, gusto ko lang malaman kung anong tumatakbo sa utak mo nung mga time na kumakain ka sa basura, nung mga time na wala kang makain o natutulog ka sa terminal. Anong tumatakbo sa utak mo? Minsan naisip ko, naawa ako sa sarili ko ba? Parang, ba't pinupush ko yung sarili ko sa ganitong bagay? Hindi nga para sa akin parang gano'n. Pero hindi yung kagustuhan ko na hindi ko pinapatay sa sarili ko. Sabi ko, darating yung araw, yung gusto ko na yun, mararating ko rin. Sabi ko, kailan? Hindi ko alam kung kailan. Kaya umuwi ako sa Bataan. Napuro nga lang disappointment. Naramdaman ko kung gaano kasakit para sa kanila yun. Tinatry mo sigurong bumawi sa kanila? Tinatry ko. Pero paano? Paano ko siya gagawin na bumawi? Back to zero eh. Diba? Tapos meron pa akong dalawa na kailangan na diba? Na suportahan. Kaya paano? Hindi ko alam na kung kailan o sa paano paraan. Gusto mo pa rin ba na pagdaanan yung hindi pagkain or pagtulog sa terminal or pagkabuli sa'yo? Gugustuhin mo pa rin ba yun? Or sana mabago na lang, parang gano'n? Iba na lang. Hindi po siguro. Siguro, yun pa rin. Gusto ko maranasan din yun. Sabi ko nga, ayoko na maranasan naman ng anak ko. Doon ako naging strong eh. Parang ganun. Kung hindi ko naranasan yun, siguro, happy-go-lucky ako ngayon. May mga anak na ako. Lahat ng kinikita ko ngayon, ba't bibigay ko sa asawa ko? Diba? Magdidisco ako, magiinom ako araw-araw. Diba? Hindi ako, pipili lang ako na kikita ako. Siguro ganun ang mindset ko ngayon kung hindi ko siya naranasan. Pero naranasan ko siya. Iba ang mindset ko ngayon. Focus ako para sa mga anak ko. Sa inyo yan. Sanay ako nang wala. Kayo, maliit pa. Baka hindi kayo masanay nang wala. Lalo 35 na ako. Hindi ko alam hanggang kailan ako. Hanggat kaya ko, mamahalin ko lang kayo na mamahalin. Di ba? Yung sabi ko nga, ayoko na maranasan ng anak ko yung naranasan ko. If I were to be a parent, parang this is the type of person I want to become. Halos kahit piso, inihingi ko talaga sa nanay ko eh. Parang ganun. Dahil nga wala eh. That's may natambay, wala ng punan. Parang ganun. Baga yung piso talaga. Kahit piso sa bulsa wala. Bago mangyari itong viral. Bago talaga to. Kaya sabi ko, thanks God eh. Sabi ko ganun yung hinihiling ko sa buhay. Sabi ko na, yung para lang sa mga anak ko naman eh. Hindi naman para sa akin. Biglang binuhos. Binuhos niya sa akin parang, sabi ko maraming salamat. Pero alam ko sa magulang ko, sila yung kauna-unang masaya. Meron man o wala, yung makita lang nila ako na yung pinapangarap ko talaga noon, nabalikan o bumalik. Yung disappointment na ginawa ko dati na akala ko wala na. Akala ko hindi ko na maibibigay sa kanila. Tamang gano'n. Yun, malaking achievement para sa akin na maging masaya na yung magulang. So, ang topic natin for tonight, Derek and of course, Christopher, how can poverty change your mentality? Ay, ang ganda, Brian. Tara, pag-usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasama mga pogs, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa life over. What happened, Brian? Why am I crying? Podcast, right? Yun! Welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direct Jen, ito pa rin tayo sa Tritone Studios. Ako, you mean to say yung magandang studio? Yung magandang studio where you can also book a podcast recording session for your show or maybe a new episode that you have been planning dito sa studios nila. Starting this September 2025. Ayan. And obviously, Derek, our guest for tonight needs no introduction. Okay, wala na natin ipakilala to, pare. Ang Taylor Lautner ng Pinas. Yun.
What happened, Bella? Welcome, Christopher Diwata. Vampire Ride. Welcome, brother. Thank you so much Thank for you being po, part thank of you the show. Thank you Maraming po sa salamat. pag-invite. Thank you po. Excited ako dito, Direk. Kasi etong taong kausap natin, grabe, ilang years before he caught his big break. Totoo yan. Sobrang inspiring ng kwento at maraming matututo na mga ka-whiskey, mga ka-low-barkada natin out there. Actually, ang maganda dun no, Brian, siya yung testament na pagpara sa'yo, para sa'yo. Pagpara sa'yo. Diba? Yes po, yes po. So, ang topic natin for tonight, Direk and of course, Christopher, how can poverty change your mentality? Ay, ang ganda, Brian. Obviously, alam naman natin, of course, na-interview ka naman na, hindi naman ganun kadali ang buhay. Pero Yes. kwentuhan mo muna kami, Christopher. Pero first podcast interview mo to? Podcast. Itself. Yes po. Uy, Uy. grabe. Ayos, Privilege pala to. Oh. Pero, kumbaga, it's Talk good show to know. ata ang mga interview mo, no? Mga papatok. Okay. Good to know. Kami pala ang first podcast mo. Maraming salamat. So, yun na nga. Kwento mo naman kami. Ano ba ang karanasan mo habang lumalaki ka, how you were growing up? Alam ko some people might have seen yung kwento mo na sa mga episodes, talk shows. Pero kwentuhan mo na may mga ka-low-barkada natin. Paano ka ba lumaki? Sa akin ng paglaki ko nung kabataan ko ay lamang ang bully. Ayun, panay ako binubully nung bata. Kasi payat, walang itsura, parang gano'n. May kapansanan pa sa tenga. Yun. Kaya, When you say kapansanan sa tenga, ano ibig mo sabihin? Ano po siya? Parang may infection sa tenga. Okay. May tubig. Yan. Dati, Mula grade 1 hanggang high school, dala-dala ko yun. At yun ang naging sa akin, tampulan ng tao. Kahit mga kaklase, mga ganun. So, binubuli ka nung kabataan mo. Lumaki ka ba sa pamilya na may kaya? Walang-wala ba kayo? Ups, down, pero talagang down, tapos kakaroon lang ng konti, down ulit. Kasi yung Nakakaraos. So, So, makukonsider mo ba yung sarili mo as mahirap or katamtaman? Kayo ng pamilya mo? sa akin, masabi mahirap. Mahirap. Siguro naging katamtaman nung mga high school, second year, mga ganun. So, kumbaga lumaki ka rin, pare, naranasan mo rin ba yung naglalaro sa kalye, nakapaa, magbabasketball, ice tubig ang premyo nyo, mga ganon. Antaya, di ba? Mga ganon. Naranasan mo yun, bro? Opo, dahil ako 90s, yan, lahat po ng laro ng kabataan, naranasan ko lahat. Tumakbo na nakayapak, mahulog, mapilayan lahat. Pero sabi mo, nung bata ka, nabully siya di ba? Sabi niya. Pero kung nabully ka ng bata, hindi ka lumalaban? Yun, medyo wala tayong dugong warrior Okay. Kumbaga, lang tahimik, iyakin. Kaya madalas bulihin. Yun, hindi ako palalaban, hindi ako palaaway. Wala pa ako kahit sa amin, hindi nila nabalita na paaway talaga ako. Hanggang sa lumaki naman, hindi ako palaaway talaga. Pero may anak at asawa ka na ngayon? Yes po. Yun, siguro magiging palaban na ako para sa kanila. Ang ganda na. Nagbago din para sa pamilya. Para sa pamilya. Pero nung mga time na, siyempre, looking back sa kwento mo nung kabataan mo habang lumalaki ka, hindi naman kayo ganun ka palad, so to speak. Ano yung mga napansin mo sa inyo as a pamilya? May mga ginawa ba kayong diskarte para to get by? May mga naalala ka ba nung kabataan? Ko po kasi ang magulang ko, napaka-diskarte po sa buhay. Ano ginagawa nila? Dati, naglalakad sa dagat, mangangapa ng alimasag. Tapos yung nanay ko, siya yung magtitinda. Doon kami kumukuha ng pang-support para sa araw-araw. Hinahanap buhay nila. Ganun kasipag yung magulang ko. Kaya, Taga saan ba kayo? Bataan po. Bataan. Okay. So at an early age, tinulungan mo na rin ba silang maghanap buhay or hindi pa? Bali noon kasi, sinasama lang po nila ako. Akala ko wala lang, parang ganun. Yung pala, tinuturuan na rin nila ako. Kahit na hindi nila ako ganun pinapatulong. Yung makita ko lang pala yung ginagawa nila. Yun, parang na-adapt ko siya na ginawa kong hanap buhay ngayon. Yun, sa pag-iisda. Yun yung parang nag-change in mindset niya, mentality. At that time, kasi syempre,
kailangan mo din tumulong sa magulang Yes po. Dahil sa para mahirap may kita at may hanap buhay din Yes kayo. po. Pero yung bago tayo pumunta sa topic, curious lang ako eh. Kasi, lahat ng tao, lahat mga ka-whiskey, mga kalobarkada natin, they know na kung paano pumutok si Christopher, which is dun sa what happened Vela. di ba? Pero, pwede bang bigyan mo lang kami ng konting context? So, sumali ka dun sa game Sa Showtime. Showtime ba? Sa Showtime, no? Yes po. So, pagsali mo dun, so, nanalo ka ba nun at that time? Yes po, nanalo po ako ng daily, semis, tsaka finals top 10. So, kasama ka sa top 10? Yes po. Okay. So, ngayon, ano nangyari? Bakit biglang ngayon lang pumutok yung pangalan mo? Meron bang, kilala mo ba yung tao nag-post noon o whatsoever, nagpa-up noon? Yung bali, ang naggumamit po talaga ng boses ko, yung Netflix po. Sila yung unang naglabas sa Netflix. Dahil nilabas po nila yung bagong season, yung mga season po ng Twilight. So Yung mga films ng Twilight, Yes po. nilabas sa Netflix. Nilabas po nila. Tapos hindi ko po alam na, I think nakwento mo yan before na may mga parang clips lang. Apo. Tapos, yun yung actual na sinabi nila, di ba? Tapos doon mo pinattern yung what happened. Opo, totoo po talaga yun na yung iba hinahanap. Ako din po, mismo hinahanap ko po talaga. Hindi ko na po siya makita. Yung pinanood ko po na yun. Kasi wala po akong kasama nun eh. Ang pagkakaalam ko po nun, wala naman po akong cellphone nun. Punta ako sa computer shop dito sa Quezon City. Nag-search ka agad ako kasi sasalang na ako bukas. So yun, nakakita ko ng clip na nag-aaway silang dalawa. Sinulat ko yun. Yan. Tapos yun yung pinattern mo at ginamit mo sa Showtime. Yung ginamit ko pagdating ko sa hotel, magdamag yun, sinaulo ko dahil medyo hirap ako talaga sa English nun. So galing sa Netflix. Pero kasi yung tanong direct, etong after 11 years. 11 years tama? 12. 12. Oo. After 12 years. Sa TikTok lang talaga siya. May gumamit lang randomly. Lang ba aksidente? Paano nangyari? Kilala mo ba yung taong nagpa-up nung video mo? Nagpa-up. Ayun po ang hindi ko po. Pero alam basta nag-viral siya, nalaman mo na lang. Oo po, nag-viral. Kasi hindi ako mahilig na social media. So, teka lang. Nung bago siya mag-viral, kunyari, bukas pa siya mag-viral, kunyari lang, ano sitwasyon mo sa buhay bago siya mag-viral? Yun ang gusto kong malaman eh. Kumbaga, ano ka ba? Doing good ka na rin naman? Or medyo hirap ka pa rin? Kasi after Showtime, 12 years. Kinikilabutan ako pag naalala ko yung time na yun eh. Kasi talagang halos kahit piso, inihingi ko talaga sa nanay ko eh. Parang ganun. Dahil nga wala eh. That's may natambay, nawala ng punan, parang ganun. Baga yung piso talaga, kahit piso sa bulsa wala. Bago mangyari tong viral? Bago talaga to. Kaya sabi ko, thanks God eh. Sabi ko ganun yung hinihiling ko sa buhay. Sabi ko na, yung para lang sa mga anak ko naman eh, hindi naman para sa akin. Biglang binuhos. Binuhos niya sa akin parang, sabi ko maraming salamat. Parang gano'n. Kasi, lagi ka ba nagdadasal? Lagi po. Dahil sa religion din namin, lumaki po ako religyoso eh. Parang gano'n. So paano yun? Parang may nagsabi sa'yo, uy, pare, sikat ka na, pare, viral ka na. Sino nagsabi sa'yo? Lagi pong kinukwento, kung makikita niyo po sa mga interview, yung mga bata. Kasi malapit po ako sa mga bata sa amin. Tumatakbo pa, balik-balik sila sa kubo. Sa may kubo doon sa amin eh. Sabi niya, uy, Kuya Pero, what happened, Bella? Sikat ka na naman, sabi niya gano'n. Tapos ako napapaisip, tinanong ko yung misis ko, sabi ko, ano ba yun? Siya naman, hindi, yung ano pala ginamit na Netflix, tignan mo, sabi niya gano'n. Titinignan ko, ngayon pumukus ako sa TikTok. Ngayon sabi ni, parang kasi ang followers ko lang po talaga nun, 300, pagkakalang ko, 326. Okay. 326 sa TikTok, lang. Sa TikTok. 326 lang po. Tapos, parang, kuya, shoutout. Doon ako nagsimula. Shoutout ko na shoutout. Kaya, tad-tad yun eh, shoutout. Tapos, mamaya-maya may nagko-comment na, new version po, kuya, sabi niya. Gumawa ko ng new version. Doon nagsimula. Biglang pumutok talaga na. Biglang yung followers ko, kala nyo, umangat na umangat. So ngayon pare, I assume, Bray, na ang dami mong guesting, ang dami mong collaborations. Mga endorsement. Usually po mga endorsement. And recently, napa-billboard pa siya. Grabe. Like, na-imagine mo ba sa talambuhay mo na mabibillboard ka? Ang pinapangarap ko, noon pa man, nung nagsimula ako ng 2013,
Pinangarap ko yun na sana dumating yung araw na makita ko na ako yung muka ng billboard na yun. Wow. Parang gano'n. At andito na siya. Ngayon. Alam mo ba, Chris, na buong Pilipinas sinicelebrate ka? Oo. Buong Pilipinas masaya sa success mo. Kaya po eh. It took you 12 years. Siguro po hindi ko lang siya mapil dahil ba busy o ayaw ko siya mapil para hindi ko mapil yung pagbagsak ko o sabihin na natin, di ba? Yung pagbaba ko, kumbaga ang focus ko lang work, ipon, yung hindi na ako dumating sa time na yun, no, kahit piso wala, napakahirap po talaga. Kasi para magkaroon ka lang, luno ka lang, wag mong pakinggan yung nasa paligid mo. Kung gusto mo talaga yung umingi, di ba, lulunok ka para kasi gusto mo tiisin mo, wala ka parang yun po yung ayoko nang mangyari sa akin. Gusto ko sila na may humingi sa akin. Ako naman yung makapagbigay po. Ikaw naman bahala. Ako naman po bahala. Bray, grabe, no? Doon mo makikita kasi di ba ang topic natin is how does poverty change your mentality? Ano kasi yan Ako, the way I see it, yung topic na yan, double-edged yan Kumbaga, depende kung sino ang taong mag-a-absorb. So, what do I mean by that? Number one, when you say na paano mapapalitan yung pag-iisip mo kung mahirap ka? Number one, mapapalitan yung pag-iisip mo kung mahirap ka kasi gagawin mo lahat para maging successful ka. Kasi you have nothing to lose. Walang mawawala sa'yo So, gagawin mo lang yung best mo. Kayod lang ng kaya hanggang sa humit tayo ng jackpot. Yun yung good mentality ng pagiging mahirap. Pero yung iba naman, sinasabi nila na ang pagiging sign daw ng ang utak na mahirap is that hindi ganun kasipag. Parang sa kanila, okay na yung pwede na. So, kung iisipin mo yung mentality na yan, magkaiba Diba? So, sa society natin, yung mga nagiging successful na tao, it's because nagbigay sila ng enough effort and determination para umangat sa buhay. Pero ano masasabi mo dun sa dalawang klaseng mentality na yan bago natin idaling kay Christopher? Well, definitely, you need to make your life work talaga. But I think poverty teaches you a lot of things. And gives you a lot of perspective about how a lot of people live their lives. Sabi nga ni Christopher kanina, piso, kahit ultimong piso, hihingin mo. Para yung isang kaya, isang tukha. Diba? Na kind of experience. It grounds you na it's either when you finally reach the peak of success in your life, either you still be grounded or maging mahangin ka na Yes. But at the end of the day, yung poverty, when you experience poverty, yung paghihirap, and I'm not saying poverty in a sense na pera lang. Poverty in a lot of things. May it be emotional poverty, yung parang feeling mo ikaw na mag-isa. Kapag naramdaman mo yung pinagkait sa'yo, pag binigay na sa'yo ang bagay na hinihiling mo, mas na-appreciate mo Agree. So, yung whole topic natin, when it changes your mindset or mentality in such a way na it molds you. It molds your character. And I think, in a sense, Christopher, yung sa'yo, hardworking and resilient ka talaga. And to think, sabi mo, tama, nangingisda ka. Opo. So imagine, after nung showtime, hindi talaga nag-bloom Opo, hindi po siya nag-bloom. Kumbaga yung famous panandalian. Bumalik siya sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay na kumbaga hindi fully nabigyan ng opportunity at that time. Pero gustong i-direct tayo doon sabi mo, at that time nangarap ka na gusto magkaroon ng billboard, hindi nangyari. Hindi nangyari. Can you still remember yung parang wala na namang pumapasok na opportunity? Kailangan ko ng mga isda, tumulong sa pamilya. Bale, nung nandito ako sa Manila, pinupush ko yung sarili ko. Dito kasi sa larangan na ito, pag hindi ka gwapo na gwapo, at hindi ka, sorry sa word, yung alam mo na, hindi ka sisikat. Pagdating sa ganun larangan. Naranasan ko na kahit anong push ko,
na-try kong kumain na galing sa basura para lang i-prove sa magulang ko na huminto ako sa pag-aaral. Kasi mag-artista ako eh. Pero hindi pala, parang gano'n. Hindi nila alam na natutulog na ako sa terminal. Hindi ko pinapaalam sa kanila yun. Dahil sa kagustuhan ko i-push yun. Tapos, ang nangyari, kaya lalo hindi siya na-push. Dahil, siyempre, para maka-survive, nag-girlfriend, ayun, sumama, parang gano'n. Pero alam ko, doon makapag-survive ako kasi dalawa na kami magtutulungan. Hindi na ako kailangan matulog sa terminal. Dahil may trabaho yung si girl. Hanggang sa nabuntis. Yun yung asawa ko ngayon. At okay naman. So, nung bumalik siya sa Bataan, sa family mo, nalaman na nila na puro disappointment ang mga tinago ko. Ano naramdaman mo nun? Parang una takot pa ako eh. 5 months namin tinago yung bata. Walang check-up. Parang gano'n. Akala ko may tatago namin, hindi pala. So, sabi ko, inisip ko na lang anak ako. Kahit anong mangyari, anak ako, tatanggapin ako. Kaya umuwi ako sa Bataan. Napuro nga lang disappointment. Naramdaman ko kung gaano kasakit para sa kanila yun. Tinatry mo sigurong bumawi sa kanila? Tinatry ko. Pero paano? Paano ko siya gagawin na bumawi? Back to zero eh. Diba? Tapos meron pa akong dalawa na kailangan na diba? Na suportahan. Kaya paano? Hindi ko alam na kung kailan o sa paano paraan. Pare, gusto ko lang malaman kung anong tumatakbo sa utak mo nung mga time na kumakain ka sa basura, nung mga time na wala kang makain or natutulog ka sa terminal. Ano tumatakbo sa utak mo? Parang minsan naisip ko, naawa ako sa sarili ko ba? Parang, ba't pinupush ko yung sarili ko sa ganitong bagay? Hindi nga para sa akin, parang gano'n. Pero hindi yung kagustuhan ko na hindi ko pinapatay sa sarili ko. Sabi ko, darating yung araw, yung gusto ko na yun, mararating ko rin. Sabi ko, kailan? Hindi ko alam kung kailan. Parang gano'n. Kaya yung naranasan ko nun, sa akin, tinay-treasure ko din naman. Para susunod na pag ginusto ng anak ko, wag mo na subukan. Kailangan ganito. Dapat meron tayo nito. Kasi baka yung mag-guide na sa kanya. Baka yung mga pagkakamali ko noon, mangyari sa'yo. Wag mo na subukan. Baka ako kinaya ko kasi yung isip ko iba. Baka ikaw, yung isip mo, hindi katulad ng isip ko. Diba? Gumawa ka ng hindi maganda. Naniniwala ka ba na dahil naghirap ka or nagpursige ka, kaya ka naging successful or sinuwerte ka lang? Siguro, sa akin po kasi, swerte. Hindi ko masasabing swerte. Siguro kung ano talaga po yung nakalaan para sa'yo. Diba po? Kung ano po talaga yung tadhana eh. Yun yung ibibigay sa'yo eh. Baka ngayon, mayaman ka eh. Diba, tadhana mo pala, bukas mahirap ka. Parang ako mahirap. Diba, tapos nagkaroon eh. Diba, hindi natin masasabi kung anong tadhana eh. Kaya, everyday, dapat yung ginagawa mo, wag mo kakalimutan yun eh. Lahat. Para sa akin, treasure mo. Pag-gising mo pa sa umaga. Dapat tanda mo na hanggang sa pagtulog mo. Para susunod sa kinabukasan, alam mo yung mali mo, yung tama. Dapat mo na balikan. Alam mo, Bray, iniisip ko, ngayon ba, Chris, yung mga taong iniidolo mo, or let's say, yung mga taong nakita mo sa TV, dati, nung nanonood ka nung hindi ka pa si What Happened Vela, pag pinapanood mo sila, nakikipag-collab na sa'yo, kunyari, mga artista na in-interview ka, or mga reporters, anong pakiramdam? Hindi ko ma-imagine sa dati. Parang pinapanood ko, sinasabi ko lang, dapat ako yung nandun eh. Tapos ngayon, dito na ako eh. Sabi ko, ganun pa. Parang, ba't hindi ako, parang, wala ako sa excited. Parang ganun, parang, ano bang feeling? Kasi parang pinipigilan ko talaga yung sarili ko na maramdaman ko, yung taas-taas ko ng tao. Parang ganun. Yun yung ayoko maramdaman eh. Dahil ayoko na nga ng disappointment eh. Parang ganun. Basta ako focus sa pag-iipon para sa mga anak ko lang. Pero yung mga nakasama ko, thank you sa inyo. Sa mga nakakulab ko, maraming salamat. Pero ko lang, iti-treasure ko sa akin yun na experience ko yun habang buhay. Magandang pananaw yun, Derek. Magandang pananaw. Kasi parang grounded pa rin siya even if may mga success ka na rin naman kahit paano. Pero alam mo, sabi nga niya, nakwento niya, na bumalik siya sa pangingisda, di ba, sa kanila, sa Bataan.
And then biglang pumutok nga. Ngayon, ang dami mo lang collab, partnerships, collaborations Endorsements. and endorsements. May billboard ka na rin ngayon. Curious ako kung tanongin sa kanya. Ano na ang sinasabi o ano na yung masasabi sa'yo ng magulang mo? Alam ko, kahit di po sila magsalita alam ko sila yung kauna-unang masaya. Tsaka yung lolo ko kasi alanay. Kung ano na, yung lagi ko kasama. Pero alam ko sa magulang ko, sila yung kauna-unang masaya. Meron man o wala, yung makita lang nila ako na yung pinapangarap ko talaga noon, nabalikan o bumalik. Yung disappointment na ginawa ko dati na akala ko wala na. Akala ko hindi ko na maibibigay sa kanila Parang yun. Malaking achievement para sa akin na maging masaya lang yung magulang mo. Yung mga nambuli kaya sa'yo nung araw, at saka yung mga hater mo, yung mga pinagtawanan ka, ano na sabi nila sa'yo ngayon? Minsan ba nagpapa-shoutout? Minsan iba, magiging kinuha ko ninong, parang gano'n. Pero sa akin, hindi naman po kasi masama yung loob ko Sabi ko nga kung anong nangyari sa buhay mo, tanggapin mo. Kasi kung titingin ka lang ng lagi doon, hindi ka makaka-move forward Parang gano'n Lagi kang malungkot. Diba? Lagi kang galit. Pag nakita mo sila, iiwasan mo sila. Ayoko na may iniwasan Gusto ko lahat, kaibigan ko. Ganun akong tao Pero nakita mo yung post, bumili na siya ng kotse. Bumili ka na ng kotse. Opo, para sa akin. Para sa pamilya ko din pala. Congratulations. Congrats, bro. Second hand lang po. Miskin. Nevertheless, I mean, it's makakatulong Opo, makatulong sa akin. So ngayon, brother, nag-iipon ka na. Opo, bali po yung mga tip ko po talaga sa bank, sa misis ko po. Siya yung, alam niyo po yun kumuha man ng konti, siyempre kailangan. Dito tayo sa Manila, di ba, sa Quezon City, alam niyo naman po yung gastos dito. So, kaya kailangan, kunti-kunti lang naman. Mas maganda yung ipunin, di ba? Kahit hindi po magamit. Di ba? Yung sabi ko nga, ayoko na maranasan ng anak ko yung naranasan ko. At sana, kung nakikinig yung mga anak ko, gamitin nila sa tama. Dahil kung anong meron, kung hindi na may emergency, hindi talaga namin gagamitin. Hindi naman po kami lumaki sa pagiging maluho talaga. Kaya para sa inyo yan, sa mga anak ko, sana be wise kung paano nyo gagastusin o ipapasok sa negosyo. Kayo ang bahala doon. Basta yung ginawa ko na ito, yun lang mapapamana ko sa inyo. Sarap pakinggan direct, na parang hindi na inakala ni Christopher na darating pa yung panahon na to. Na yung pinangarap mo lang noon, nangyayari na ngayon. At naghahanda siya para sa pamilya. Diba? Always comes back to that. Pero may tatanong ako sa'yo. Sa'yo ko itatanong. Naniniwala, ako Brian, I believe yung nangyari kay Christopher, talagang para sa kanya, nilaan sa kanya ng universe o ng Diyos. Yung nangyari sa kanya. Kasi isipin mo, dahil dun sa nangyari na yun pala yung magpapasikat sa kanya after ilang years. Galing. Na-amaze ako kung paano nangyari yun. Parang from zero to hero. Ang galing. Sobrang zero. And di ka man siguro completely na-recognize, pero pinansin siya ni Taylor Lautner. Yun na nga diba? Hindi man po ako binanggit. Yun na rin po yun Pumasok na rin po ako sa isip niya. Pumasok na rin sa isip. Kasi for sure maraming Pinoy ang nagtatag sa'yo doon. Marami. Sobrang dami po. So I guess, Bri, it's about time. Tanungin ka namin sa segment natin, ano ba ang top 3 qualities mo as a person? As bilang isang tao, ano bang tingin mo ang qualities mo? Sa akin po, sa sipag, may sipag. Una yun, mapagbigay, tinitignan kung ano yung ginagawa na iba at kailangan ibalik kung ano yung ginawa nila. That's yung pangatlo. Kalimutan ko tuloy yung pangatlo. Mapagmahal? Matyaga. Sobrang tyaga po. Matyaga, 12 years 12 years bago nangyari, di ba? Ay, pag mapagmahal po kasi usually naman talaga, lahat naman tayo mapagmahal. Diba? Kaya, isa na yun. Kumbaga, yun yung kaununahan. Pero, kung sasama natin sa tatlo. At mapagmahal. Ayan. Ako, pwede ako magbigay ng isang quality na tingin ko sa kanya. Ano yan? Pagkumbaba. Very humble. Kung kaya. Kasi tama yung sinabi niya. Maaring today, nasa taas ka. Pero baka mamaya, ang plano pala ng Diyos sa'yo is
iparana sa'yo yung other side. Diba? No? So, be humble. Kasi you'll never know kung ano nakaplano para sa'yo. Hindi nyo alam. Pero may nakatadhana talaga. Tadhana. Kwentong mental health. So, ikaw, kamusta ang mental health mo? So, Christopher, ito ang aming card game, life card game, no? In partnership with Untolds. This is available for Shopee, Lazada, and TikTok. Check out nyo, guys. But basically, itong life cards na to, may life question. No? And ang gagawin natin, babasahin mo pagkatapos mo mapili. Pagkabasa mo, shot ka muna, tsaka mo sasagutin. Okay? Sige, pili ka na. Okay. So, basahin mo muna ano yung sinabi ng life card. Malakas po. Oo, lagay mo dyan. Naniniwala ka ba sa tadhana? Sakto. O tayo mismo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran? Shot ka muna habang mag-iisip ka, di ba? Pero parang tinadhana. Tinadhana din talaga yung sagot niya. What happened, Christopher? What happened? Whiskey, right? Init, right? Init, right? Good. Good, okay. Parang nasagot ko na kanina to. Tadhana talaga. Yun nga, sabi ko nga dati, kahit anong push ko, kahit anong gawin kong tadhana para sa sarili ko, ayaw. Hindi po pwede. Talagang, kung ano lang talaga nakatadhana para sa'yo. Diba? Pinush ko yung sarili ko, ay nakatadhana pala yung makapag-asawa ko. Magkaroon ako ng gwapong anak at magandang anak. Diba? Siyempre magandang asawa na rin. Tapos, mabuhay kami, magsama kami ng 8 years. Pinaranas sa amin yung hirap, yung buhay. Siguro dahil ups and down, may pag-aaway sa pamilya. Siguro pinaranas niya sa akin yung hirap para mas maging matatag kami. Ngayon naman, binigay niya sa akin to, nagkaroon. Panibagong pagsubok. Na alam ko naman na alam din niya na kakayanin ko. At alam niya na matatag na ako sa pagsubok na ito. At alam ko na madadala ko na siya. At hindi na ulit ako. Hindi naman bababa. Lagi naman nakababahin pa ako para sa lahat. Yung bababa na ayoko maramdaman ng mga anak ko. At hindi na sana maulit. Grabe. Ganda nun din. And I think yung sentiment mo pa rin talaga na, hindi mo kasi masasabi kung ano talaga yung para sa'yo. Yes po. So, the more na ipipilit mo, the more na hindi bibigay sa'yo eh. Kahit anong pilit. So, kung mauulit mo yung buhay mo, diba, ulitin mo, gugustuhin mo pa rin ba na pagdaanan yung hindi pagkain or pagtulog sa terminal or pagkabuli sa'yo? Gugustuhin mo pa rin ba yun? Or sana mabago na lang, parang gano'n. Iba na lang. Hindi po siguro. Siguro, yun pa rin. Gusto ko maranasan din yun. Sabi ko nga, ayoko na maranasan naman ng anak ko. Doon ako naging strong eh. Parang ganun. Kung hindi ko naranasan yun, siguro, happy go lucky ako ngayon. May mga anak na ako. Lahat ng kinikita ko ngayon, ba't bibigay ko sa asawa ko? Diba? Magdidisco ako, magiinom ako araw-araw. Diba? Hindi ako, pipili lang ako na kikita ako. Siguro ganun ang mindset ko ngayon kung hindi ko siya naranasan. Pero naranasan ko siya. Iba ang mindset ko ngayon. Focus ako para sa mga anak ko. Sa inyo yan. Sana'y ako nang wala. Kayo, maliit pa. Baka hindi kayo masanay nang wala. Lalo 35 na ako. Hindi ko alam hanggang kailan ako. Hanggat kaya ko, mamahalin ko lang kayo na mamahalin. Bibigay ko lang yung mga bagay na alam ko para sa future. So, kung meron kang mapapayo sa ating bago nating ibigay ang ating mga takeaway, ano ang maipapayo mo sa mga taong lumalaban sa buhay? Lumalaban sa buhay, pinagdadaanan ngayon mismo yung pinagdadaanan mo o mas malalim pa. Anong payo mo sa kanila na dapat nilang gawin? Kaunahan, dapat tatagan nyo yung pag-iisip nyo. Kasi pag hindi matatag ang pag-iisip nyo, konting problema lang. Diba? Baka bumigay kayo like ginagawa ng iba, magpakamatay. Baka ganun eh. Pero yung mga bagay na ginawa nyo na, wag nyo pagsisiyan. Dahil diyan kayo matututo sa mga pagkakamali. Oo, sinasabi nila na
ang pagsisisi na suli. Bakit naman ako ngayon nandito, di ba? Walang pagsisisi, di ba? Alam ko lang, mas marunong na ako kung paano siya kontrolin, kung paano siya i-manage. Darating pang mga araw, yung kahapon, hindi na natin kayang balikan yun eh. Pero yung bukas, kaya natin planuhin kung ano yung sisimulan natin pagising pa lang natin ng umaga. Kaya kayo mga kabela, di ba? Lagi niyong iisipin na may kinabukasan. Planuhin niyo lang kung paano niyo sisimulan yung araw o pagsikat ng araw. Ang ganda naman. Mga kabela pala. Kabela. Mga kabela at mga ka-whiskey natin dyan. Grabe. Natouch naman ako. Katuwa. Ako, parang medyo naiiyak talaga ako, to be honest. Kasi parang, I just feel na, if I were, di pa kasi ako parent eh. But if I were to be a parent, parang, this is the type of person I want to become. Alam mo yun, parang, yung pinaghihirapan mo sa buhay, gusto mo na kasi na ibahagi yun sa anak mo. Kahit kung naman yung hirap na pagdadaanan mo, ayaw mo nang madaanan nila eh. Sorry na, medyo emotional ako. Napakahirap. Napakarami ko pong pinagdaan. Maraming rejection, maraming panglalait. Pero tumahimik lang ako. Sabi ko, may isang tao na nagsabi sa akin, hindi ko malilimutan na sabi niya sa akin, less talk, less mistake. Tinandaan ko yun. Kaya yun yung tinanim ko sa sarili ko. Hindi kita kailangan patulan. Darating yung araw, kakailanganin mo din ako. Yun ang tinanim ko sa isip ko. Grabe. Sobrang, sa akin, parang, Tusok. This type of person that I want to become. If I were to be a father, like, that selfless act of a father. Because, ikaw sinasandalan ng pamilya. And to think na, 12 years. Bago nangyari yung pinapangarap mo para sa pamilya. Hindi madali yun. Iba yung trials and tribulations. Sobrang pagsubok. And marami na nagsasabi na, hindi, ganyan ka na lang. Wala, hindi, alam mo yun. There's a lot of people na nagda-doubt sa'yo. Pero, tahimik lang. Tahimik lang. Mas maganda yun. Wala ka sinasabi, pero, diba? Darating at darating yung panahon mo. Hindi man ngayon. Hindi man ngayon. Ang tanong na lang is kailan. If I give my takeaway, Bri, ang natutunan ko kay Christopher, alam mo nobody can steal your thunder if it's your time. So kumbaga parang ang ibig kung oras mo talaga. Kung para sa'yo, para sa'yo. So regardless if alam mo yun, marami kang pagsubok, pero kung meant para sa'yo isang bagay, meant para sa'yo. And alam mo, isa pang natutunan ko sa kanya, sometimes you're trying too hard. Pero ang hindi mo alam, na lahat yung effort mo from the past, magbubunga rin siya pagdating ng panahon. Ibang plano pala ang Diyos. As long as you have a good heart. And with that, grabe, mga ka-whiskey, mga ka-low-barkada, it has been a fruitful episode. Maraming salamat, Christopher, for being part of this show. Sana marami kayong napulot. Direk, tanong natin siya, no? Siyempre, alam naman ng mga tao. Pero saan ka ba nilang makikita? Ano mga social media handles mo? Bali, makikita niyo ako sa lahat ng aking social media account. Puro yun naman Christopher Diwata sa TikTok, sa FB, sa Instagram. Yes, please follow and support natin si Christopher. Oo naman. Please follow me sa TikTok ko, sa Facebook, ayan, tsaka sa Instagram. Ayan. At alam ko, marami pa akong mapapakita. Yes, mga kabela, mga ka-whiskey will fight for you. Yeah. Vampire ride. Vampire ride. Derek J, as we always say, asarap na kwentuhan. Pag naka-whiskey ka, mas open ka. At maraming salamat mga ka-whiskey, mga ka-low-barkada. Always, stay pods. Cheers. Cheers, bro. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lames at intabado. Big Eyes Production.